Hello po, Miss Ma. Ay, babae pala ere. Kala ko Opo. lalaki. Ang lambing pa naman ng boses ko. Okay, AJ. Saan yung Bislig? Ano Saan? po? Saan yung Bislig City? Sa Mindanao po, sa Surigao del Sur. Ah, Surigao del Sur. Sorry, di ko Opo. ngayon ko lang to na hindi ako pamilyar, pero doon pala yan siya. Ang layo ng narating ng Opo. beauty ng mare mo. Abot kami diyan, no, bongga. Abot ang beauty ng mare mo diyan. Opo. Pag pumunta ako diyan, makikita nyo, "Oy, si Makirena nandito!" Okay. Wala ka bang work ngayon? Wala kang pinagkakaabalahan ngayon? Wala po. Di ka busy? Di kami nakakabala sa'yo? Hindi, wala pa po kaming, class. Ah, ilang taon ka na ba? I'm 18 years old po. 18 years old. Atabs na atabs. Batang-bata si AJ. O sige, 18 years old. Anong pinaghuhugutan natin? Ano, love life ba yan? Love life po. Agoy. Agoy? Sinasabi ko na nga ba. Kakadebo mo pa lang. Nagpa-apekto ka na agad sa Nagpalamon ka na agad sa sistema ng pag-ibig. Sige, anong hugot natin sa love life? AJ, go, hugutin mo na yan. Maki, hugutin mo na. So, ayun nga po. Yung ikwento ko is parang high school lover. AJ, dali lang. Medyo ilapit mo yung bibig mo dun sa mikropono kasi mahina. Hindi ko marinig. Yan. Yung peg po is yung high school lovers. Parang gano'n yung pinig yung ikitis ka ng mga kaibigan mo na para maging kayo, gano'n. Inaasar-asar kayo, binubuyo-buyo, ganon. Yung Opo. ganito. Yee! Yung ganyan. Opo. Okay, tinutok-tukso kayo. Nung high school to. Opo. Okay. Tapos, yun nga, yung high school po. Tapos, siya yung naging, first boyfriend ko rin po. Ha? Sorry. Siya rin yung naging first boyfriend ko po. Siya yung naging first boyfriend mo. Okay. So, ayun, before, po? Hanggang ngayon, kayo pa rin ito, hindi na? Hindi na po. Hindi na. Okay, sige. Go, tuloy. So, ayun, before pa nun, nung naging kami po is, before pa nagkakilala is, mayroon na po akong dinadala sa loob ko po. May pain na po ako from childhood. Dahil sa father ko po. May mga bubog ka, kumbaga. May mga bubog ka. Opo, tapos may trust issues na ako. Ganun. Okay. Tapos nung nakilala ko siya, yung high school pa kami, nagsimula na he cursed me, and then he was very patient. Tapos hindi niya ako finost na i-test ko siya agad. Parang ganyan, like, he earned my trust yun. Parang ganun na po. So gumawa siya ng paraan para ma-earn niya yung trust mo. Opo. Okay. And then? So parang niligawan niya ako ng 1 year at saka 5 months po. Tapos nung naging kami na po, pero nung naging kami na po, kahit takot pa rin ako na magtiwala ng tao, pero I still said yes at the end po. Sorry. Ko sa salita mo? AJ? Putol-putol kasi eh. Medyo mo yung mic. Kasi parang nasa loob ng bibig mo yung mic eh. Parang kinakain mo yung words mo eh. Oo. Medyo malap. Ayun, malinaw. Sige po. Yan. Asan na po? Yung trust issues, doon tayo sa trust issues. Nung nanligaw siya sa akin ng 1 year at saka 5 months. Tapos, ayun, i-learn niya yung trust ko. Tapos naging kami po, ganun. Tapos, nung naging kami na po, is, siya yun talaga yung taong inopenan ko ng mga ng mga scars ko before. Before siya nakilala. Yung mga tapos doon ko na realize na I can
actually feel safe with someone kasi nga may takot nga ako dun, di ba? So parang pinafeel niya sa akin na safe ako sa kanya, ganun. Okay. Naramdaman mo sa kanya na safe ka, nakaramdam ka ng kapayapaan, ng gaan ng kalooban kasi nga nagtiwala ka sa kanya. In-earn nga kasi yung trust mo. Opo. Tama? Opo. Tapos nung as the years passed, we became more comfortable with each other. Hmm. We saw it not fears and imperfections. Ilang taon na kayo nung mga panahon na yan? Nung naging kami is we're both 16 until 17. Agoy, ang bata pa. Okay. Tapos, gaano katagal yung relationship? 1 year lang? 2 years 2 po. years. 2 years. Okay. Tapos, sige, nung naging okay na kayo, nung magkarelasyon kayo, we were the people who we both understand yung mga silent battles po namin. Tapos place na din namin yung isa't isa. Tapos ayun po, habang matagal is na-realize ko din na parang masyadong pinoprotect namin yung sarili namin, parang hindi nga namin inaano yung dalawa. So parang so we stayed quiet because we thought avoiding difficult conversations. Tapos ayun po, habang tumatagal, that silence became heavier than the problem. Teka lang, sandali. Bakit kayo naging silent? Bakit hindi na kayo nag-uusap? Ay, kasi po may mga dinidil po kami sa each other na hindi po namin sinasabi na ganun. Akala ko ba open kayo sa isa't isa? Akala ko magaan ang loob mo sa kanya. Nasabi mo sa kanya lahat ng mga silent battles mo, yung mga past issues mo, nasabi mo sa kanya. Bakit biglang ganun? Kasi nga yung nung pagkatapos nung close pa kami, may student pa lang po kami noon, tapos may class pa noon. Ang nangyari, nagkaroon kayo ng nawalan kayo ng time sa isa't isa, tama ba? Opo. Kasi Nung nabisi kayo sa kanya-kanya yung buhay. Po, tapos nung nagbakasyon na doon na po hindi kami masyadong nagkikita at saka nag-uusap. Wala kayong video call? Walang chat? Ganon? Meron naman po, pero hindi not like in the real life po. Hindi kagaya dati na madalas. Opo. So dumalang Kasi yung pag-uusap nyo, yung communication ninyo nawala hanggang sa wala na. Tama? Opo. Bakit Opo. bakit sa tingin mo bakit, AJ? Ba't nangyari 'yon? Na parang nanlamig, 'di ba? Kaya wala nung naghiwalay ba kayo? Formal ba or basta na lang nawala? Hindi po. May pinag-awayan po kami noon, tapos kasi nga may mga things kami na hindi sinasabi sa isa't isa, like yung mga problema namin sa pamilya namin, parang tinatago lang namin, tapos nadama yung relationship, ganun. Kasi nga hindi kayo nagchat-chat hindi kayo nagvi-video call. So paano kayo magiging open? Paano nyo masasabi sa isa't isa yung problema nyo? Hindi nga kayo nag-uusap. So nagkapatong-patong. Nagchat-chat naman po, pero parang parang nag-usap lang, parang update lang, but hindi yung talagang usap na. Hindi kasi kayo nagkikita siguro. Opo. Masyado. Pangit din kasi pagka puro lang chat, 'di ba? Kaya ang hirap nga ng LDR 'di ba? Ang hirap naman may ka-LDR kasi video call, ganun. 'Yun ang kailangan pag LDR, may quality time. Kasi 'yun na nga lang ang yun na nga lang parang communication yung dalawa 'di ba? Kaya hangga't maaari kung meron kang karelasyon dito, hindi lang puro chat. Di ba magkikita din kayo kasi iba pa rin yung connection pagka physical. Di ba? May physical touch, may face-to-face conversation, di ba? Meron kayong nararamdaman na parang connection. Yung init ng katawan, hindi yung init ng yung kumbaga, merong physical chururut connection. Diba? Dama mo, magkakatitigan kayo sa mata, iba pa rin yun, diba? Pero kasi sa nyo, hindi kayo nakikita Chat-chat lang kayo, video call, ganun.
So, medyo parang Tapos, lagi, nagkatabangan kayo. opo. And Tapos, then, lagi po namin nami-misunderstood yung isa't isa, ganun. nag-aaway Kasi na nga, kayo. po. Wala namang ibang involved, third party? Wala po. Sure ka? So, paano kayo nag-break? Sige, eto na. Fast forward na tayo, AJ, ha? Nagkasawaan, nagkalamigan, di na nagkaka-chat, di na nag-video call, wala na kayong communication. Paano napunta dun sa breakup? Dahil nag-away kayo. Yung month na sobrang po talaga, yung sobrang, yung hindi na talaga kami nag-uusap. Hindi ko masyado nag-uusap. Yung month yun is May yun. May. Tapos, ayun nga. Tapos, Ito lang. doon po kami nag-aaway. Tapos So, doon na namin yung laging misunderstood yung isa't isa. So, paano Tapos, nga natapos? Paano nyo tinapos? Chat din? hindi. Una is, nag-decide siya, pero nagalit ako doon kasi nga gusto ko siyang kausapin in real life kasi nga hindi yun mag-fix. Yung chat lang. Personal dapat So, yon. Opo. Tapos ayun, nakikita ko sa kanya, tapos kinausap ko siya. And then ayun, nag-move forward na rin po ako. Hindi ko na po siya sinis. Mutual naman yung decision. Opo. So, hindi na kayo nakita sa personal. Naghiwalay na lang kayo sa chat. Hindi, mag-meet up. Nakita kayo. Nag-meet up. So, hindi ka na nagmakaawa. Hindi nyo na finix yung relationship. Hindi nyo na inayos. Hindi po. Pero trinay ko naman po. Pero siya, hindi na po. okay. Mahal mo pa. Opo. Siya ba? Nararamdaman mo ba? Ano Mahal po? ka pa rin niya? Siya ba? Nararamdaman mo? Mahal ka pa rin ba niya? Siguro. Siguro. Pagka hindi sure, no pa rin yun. Yes or no lang tayo dito. Ikaw, yes. Alam mo, mahal mo pa siya. Pero siya, di mo sure. Di no. Ganun yun. Huwag mo nang haluan ng kung ano-anong mga palabok kasi masasaktan ka lang. Siguro ang nangyari sa inyo ay misunderstanding, miscommunication. Kasi nga di kayo nakikita, di kayo nag-uusap. Tsaka mga bagets pa kayo eh. Meron pa kayong, sabi mo nga, may mga kanya-kanya kayong bubog sa puso ninyo. May mga past issues kayo. May mga, kayo sa mga magulang ninyo. May mga problema pa kayo. Siguro, it's a sign and it's clear na pangyayari sa buhay ninyo na kailangan yung ayusin muna yung mga sarili ninyo. Mag-mature muna kayo bago kayo pumasok sa mga ganyang relasyon na seryosohan. Kasi seryosong bagay din naman yung paghilom ng inyong mga puso at yung mga nangyari sa inyo nung nakaraan. Nung kabataan ninyo. Yes. 'Di ba? May issue kayo parehas Yes, eh. Ngayon, kung sakasakali magtatagpo kayong muli, kung kayo talaga para sa isa't isa, magtatagpo at magtatagpo kayo niyan. Pero sana, doon sa mga oras o sa tamang panahon na okay na kayo parehas. Ikaw okay ka na, mature ka na, alam mo nang i-navigate yung mga nararamdaman mo, yung emotions mo. Ganun din siya, mature na rin siya mag-isip. Alam niya na kung paano i-control yung kanyang temper, 'di ba? Yung kanyang emotions. Magkakaintindihan kayo, magmi-meet kayo sa gitna at then magiging, alam mo na, harmonious na ang inyong relationship pagsasama. Second time around. Ganun lang yon. Kanya-kanyang maturity, kanya-kanyang time lang yan ng pagmamature para maging, masabi nating ready tayo pumasok sa isang relationship. Ha, AJ? Kaya nga, Anong gusto mo? Anong gusto mong marinig sa akin? Anong gusto mong payo? May tanong ka ba? okay naman po ako kasi nga nag-focus naman po ako sa growth ko ngayon at saka sa healing ko po sa past Yan. ko. Tama yan. Focus muna tayo sa ating sarili. Mag-focus muna tayo, maging karapat-dapat tayo para ma-meet natin yung taong karapat-dapat din sa atin. Inner relation self, ang tawag dyan. Be the right person for the right person. Diba? Para pag dumating yung right person, hindi masasayang yung opportunity na na-meet mo eh. Kasi meron dyan, na-meet mo na yung right, pero hindi ka naman right para sa kanya. Hindi ka pa ready. Opo. Diba? Mas mainginam yung Yes. ready kayo parehas, right person, right timing, boogs. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment.
Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa @TrueNetworkPH. Bisitahin din ang aming website sa truefm.ph. At panoorin din po kami sa True TV sa Signal sa Channel 19. Kami ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid!